Tulpo at si Raul Manuel. Eto, nagkaharap na. Aba, parang gigil na gigil yung saba cum laude nyo. No? So nabawi na po ba natin yung saba? Ay, summa cum laude ba yun? Basta, yun na yung tawag doon. Ay, gigil na gigil pa rin sa mga Marcos. Marcos pa rin ang Marcos. Ang dami niyang tanong tungkol pa rin sa mga Marcos. Alam ko matalino to. Alam ko magaling to. But hanggang ngayon, parang paulit-ulit lang yata yung tanong niya. Pag sinagot, parang hindi naman siya naniniwala sa mga sagot. Nako, ito, panoorin po natin. Mr. Speaker, hindi po head-on na nasagot yung ating tanong. Sige, Mr. Speaker, hindi ko na po ididiin kasi kahit mismo sponsor po natin ay nahihiyang i-admit kung dadalo next year ang ating Pangulo sa Formula 1 sa Singapore. Pagdating sa forma ng pagsisilbi sa bayan, hindi dapat maging diktador ang Marcos Jr. admin sa ating mga kabataan. Mr. Speaker, I'm amused. Pagdidikta ang turing sa simpleng pagtuturo ng kasaysayan, kabilang ang pagtuturo ng martial law ni Marcos Sr., pero ang mandatory ROTC hindi. Parang baligtad po. Tapos, Mr. Speaker, kasama ang militar sa magtuturo ng mandatory ROTC. As confirmed during the DND budget hearing last September 20, nais ituro ng AFP sa mga estudyante na magiging rebelde sila kung aaralin nila ang katotohanan, kasaysayan at current events. Ituturo ng militar ang kasinungalingan na gumanda ang ekonomiya noong martial law ng diktadurang Marcos Sr. No wonder na priority ng Marcos Jr. admin na papasukin ang militar sa mga campus para magturo via mandatory ROTC. And again, Mr. Speaker, mapapadali ang pag-abduct ng AFP sa mga kabataan kung nakaistasyon sila sa loob mismo ng mga paaralan. Sixth topic, Mr. Speaker, travel expenses. Magkano ang travel expenses ng Office of the President noong 2021? Sa katanungan po ng aking kasamahan dito sa Kongreso, ang 2021 travel expense po ng Office of the President ay nasa 37,499,000, Mr. Speaker. Mr. Speaker, magkano naman ang ginastos for travel noong 2022, last year? Ang 2022 po ay umakyat sa 398,307,000, Mr. Speaker. With that, Mr. Speaker, grabe, more than 10 times ang ginastos sa mga biyahe last year. Mr. Speaker, kung 398 million ang nagastos, magkano naman supposedly ang allocation for travel ng presidente sa national budget noong 2022? Linawin ko lamang po yung aking naunang statement, Mr. Speaker, kung ako papayagan ng aking kaibigan dito po sa Kongreso. Kaya po mababa ang 37 million lamang noong 2021 dahil ito po ay panahon ng pandemya. At alam po natin na Pangulong Duterte ay hindi po bumiyahe ng mga panahon na yun. Subalit, nung pagpasok po ng Administrasyong Marcos, kaya po ito umakyat, nag-umpisa na po ang pagbiyahe ng palasyo, ng Pangulo, Mr. Speaker. Yeah. Mr. Speaker, so yun po. Kung merong 398 million na ginastos, magkano ang actual allocation? Yung nasa General Appropriations Act noong 2022. Ito po ang, Mr. Speaker, ang aktual na pondo na gamit, 398,307,000, Mr. Speaker. Mr. Speaker, balak ba ng Pangulo na pumunta sa Formula 1 sa Singapore sa 2024? Ang 2024 po, ito po ay propose pa lamang at ito po ay request pa lamang. Ina-anticipate po na marami pong magiging biyahe ang Pangulo para po makahikayat pa ng mga investor, Mr. Speaker. Mr. Speaker, kasi yung sa Formula 1 po, if ever, shouldered na naman ng taong bayan. Kaya po, we'd like to know in advance, Mr. Speaker, pupunta po ba sa susunod na taon sa Formula 1 sa Singapore ang Pangulo? Ang presidential po, ang local engagement, foreign state at working visits ng Pangulo, at pati ang visiting foreign state leaders, ministers at iba pang mga dignitaries ay nagmumula po dito sa mga pondo na ito ng Office of the President, Mr. Speaker. Mr. Speaker, hindi po head-on na nasagot yung ating tanong. And Mr. Speaker, ang First Lady din naman ay proud na dumalo ang Pangulo this year sa Formula 1 para sa networking. So kung proud po ang Office of the President, di dapat po hindi ikahiya kung dadalo ang Pangulo sa Formula 1 sa 2024. Ang biyahe po ng Pangulo sa Singapore ay ito po ay isang imbitasyon mula po sa isang grupo. Ay yung pong pagpapanood sa formula po, ito po siya po ay naimbitahan laang, Mr. Speaker, in advance.
Sige, Mr. Speaker, hindi ko na po ididiin kasi kahit mismo sponsor po natin ay nahihiyang i-admit kung dadalo next year ang ating Pangulo sa Formula 1 sa Singapore. Mr. Speaker, i-assess po natin ang foreign trips. Ang daming travels noong second half ng 2022. Para matasa po ng tama ang epekto ng foreign travels, we'd like to ask, gaano kalaki na ang ating foreign direct investments for the first half of 2023? Bago ko po sagutin yan, Mr. Speaker, ang kanyang tanong, babalikan ko muna yung tanong po ng aking kaibigan. Yung hinggil po sa Formula 1, ito po ay upon invitation. So hindi po natin sigurado kung may mga invitations pong darating sa Pangulo next year at kung meron po siya mga invitations for a meeting, yun naman po ay sinabay lamang. Nauna po kasi yung invitation para po dun sa business conference meeting sa Singapore at yung Formula 1 racing naman po, yun po naman ay sideline lang ho dahil siya po ay naimbitahan, nabigyan po ng ticket, Mr. Speaker, as far as I know, Mr. Speaker. Yeah. So Mr. Speaker, sa foreign direct investments, gaano po kalaki ang ating FDI first half of 2023 tsaka first half of 2022 na rin? Sa first half of 2023, Mr. Speaker, ay meron ng 71.78 billion pesos na investments, or dollars, $71.78 billion, Mr. Speaker. First half po ito of 2023, Mr. Speaker. Total po yan, Mr. Speaker. Pero sa first half lang po ng 2023, Mr. Speaker. Kasi Mr. Speaker, based sa ating... Mr. Speaker, ayan po ay susumitiho namin sa inyong tanggapan bago po matapos ang araw, Mr. Speaker. Sige. Mr. Speaker, kasi sa observation natin, first half of 2023, ang ating investments na pumasok ay nasa $4 billion. Pero Mr. Speaker, compared to the same time period noong 2022, nung wala pa ang mga biyahe ng Pangulo, 4.91 billion, Mr. Speaker. Tapos noong 2021, buong taon na po, Mr. Speaker, $10.5 billion. Or kung half year, nasa $5.25 billion, Mr. Speaker. Kaya mas malaki pa ang rate ng pagpasok ng investments sa bansa noong emergency pa ang pandemic kumpara ngayon, Mr. Speaker, kahit na biyahe ng biyahe ang Pangulo. Kaya this implies hindi naman pag-attract ng FDIs ang pangunahing dahilan bakit biyahe ng biyahe ang Malacanang. Nababaon sa utang ang mga Pilipino sa dagdag na gastos, kaya the Filipino people should not pay for the revenge travel of our top officials, Mr. Speaker. Di ba? Magaling na summa cum laude, summa cum laude ba yan? Na si Raul Manuel. Nako, kailan pa kaya mananahimik yung mga yan? Kasi, tuloy-tuloy pa rin yung mga katanungan niya tungkol sa martial law, tungkol kay Marcos, kay PBBM, sa dating kay Apulacay, paulit-ulit. Kung matalino ka, hindi mo na dapat itanong kung alam mo na. Nasagot yung mga iba niyang katanungan, nasagot na netong mga nakaraan na ibang pinagtanungan niya. Ulit na naman. Ganun ba talaga yung summa cum laude? Ay, summa cum laude para? Yung dito na lang. Thank you. Bye-bye.